Kinakaskas po ba talaga yung alahas ko sa sanglaan? At kung kinakaskas, nababawasan ba yung gramo ng aking alahas? Hi, isa ka rin ba sa mga gold jewelry investor? Or binabalak pa lang na mag-invest? Because it is not just for our daily fashion, but a pawnable asset that can save us in time of emergencies with its value that increases over time. And gusto mong mapalawak ang iyong kaalaman dahil ayaw na ayaw nating mapeke at bumagsak sa maaring pagkalugi? Well, nasa tamang channel ka. If you are new here, I am Sheena Bagiwa, a former gold jewelry appraiser in one of the largest pawn shop here in the Philippines. And with my knowledge and skills gained, I am confident to teach or discuss you everything about gold jewelries, especially basic techniques in gold jewelry appraising, identifying markings and carats. Just drop down below your queries and I will give you the best answer. Note that gold jewelry fakers are wiser than what you think, but let us not beat by them. Let us expand our knowledge together. Please subscribe. Hi again everyone! O di ba ang init na, taas na ng araw guys, pero tuloy lang tayo sa discussion, okay? So, kung bago po kayo sa aking channel, please check all my uploads guys. Regarding or yung mga uploads ko connected dito sa gold jewelry discussions, and kung gusto nyo guys, panoorin nyo rin yung mga uploads ko sa mga kung ano-anong kabuhayan dito sa bundok, okay? So, gusto ko lang guys na ah, sagutin ulit ito. Okay? Ito nga yung role natin, sagutin natin lahat ng mga ah, questions ninyo. Palaging questions ito ng mga gold jewelry collectors, owners, or mga investors. Okay? At lagi rin naming naririnig ito na katanungan doon sa nung nandun pa ako sa pawn shop. Okay? Tingnan nyo naman yung aso ko. Nandito pa nga yung isang anak niya parang baby na dito nakatulog. Diba? Okay? So, ang katanungan guys is, kinakaskas po ba talaga yung alahas ko sa sanglaan? At kung kinakaskas, nababawasan ba yung gramo ng aking alahas? Okay, yung una muna ang sasagutin natin. Kinakaskas po ba yung alahas ko sa sanglaan? Okay? Ang sagot ko, of course. Yes, yes. Oy, pero teka lang. Pakinggan mo muna yung explanation ko. Huwag ka munang magagalit. Baka magagalit ka dun sa pinagsanlaan mo, ana. Kinakaskas niya pala, ganito, ganyan. Okay, magpapaliwanag ako. Bakit nga ba namin kinakaskas ang alahas? Kasi isa po yun sa mga procedure na sinusunod namin para ma-appraise natin yung alahas ninyo. Okay? Bibigyan ko kayo ng example. Sa medicine naman guys, kung 'di ba sa tumor guys, sa tumor ang ginagawa nila, binabiopsy nila 'yan. Kung nakuha nila yung sample, dadalhin ito sa mga sa lab, sa laboratory. And then after nun, itawag dito, doon nila i-identify kung yung tumor ba na yun is cancerous or non-cancerous, benign ba or malignant. Okay, the same process guys dito sa gold jewelry appraising. Kung hindi namin makukuhanan ng sample yung alahas ninyo, ma-appraise ba natin? Ma-identify ba natin kung anong karat yung alahas mo? Or madedetect ba natin kung fake o hindi yung alahas ninyo?
Of course not. So talagang kailangan natin guys na kuhanan ng sample yung alahas nyo. Kailangan nating ikaskas. Pero guys, wag po kayong mag-alala dahil ang pagkaskas natin kaunti lang na trace yung kinukuha natin. Okay? So, bakit nga ba kinukuhanan natin ng trace? Dito kasi pagkuha namin ng trace, yan yung papatakan ng nitric acid. And dito, i-apply ni appraisers yung mga procedures para masabi niya sa inyo kung ano yung kaniyang appraise. Okay? So, kinakaskas po talaga siya. So, kung ganon, baka additional na question additional. Baka nasisira yung design ng alahas namin. Kasi nga kinakaskas nyo eh. Guys, huwag kayong mag-alala. Kasi kami talaga, bilang napag-aralan namin, na kailangan ding ingatan talaga. So, ang kinukuhanan namin ng sample or ng yung kinasas namin is doon sa weak part. Ano yung weak part? Yung mga nakatagong part ng alahas niyo. Kaya huwag po kayong mag-alala na masisira yung alahas niyo. And then, follow up guys. Kung kinakaskas yung alahas ko, ibig sabihin, nababawasan yung gramo ng alahas ko. O, di ba parang kinukuha na tayo ng liwanag, guys. Pero tapusin na natin ito. Tapusin na natin ito, guys. Okay, nakita niyo pa ba ako? Di ba? Ang liwanag kasi ng camera natin. Sobra. Ba? Okay. So, nababawasan nga ba yung gramo ng alahas natin? Of course, not. Kasi nga, very light lang yung kinuha natin na trace. Very light. So, grabe naman kayo kung gagalawin niya yung weighing scale natin na mababawasan talaga yung gramo. No, hindi po. Okay, so gusto ko lang ipakita sa inyo, gusto kong i-demo guys kung paano yung ginagawa ng ating mga appraisers sa pagkuha ng trace para po hindi kayo mag-alala na baka masira yung design ng alahas ninyo or mabawasan yung gramo ng inyong mga alahas. Okay, so ito-demo ko po sa inyo. Ito yung ating blackstone. And then, ganito po yung tamang pagkaskas. Anywhere sa part guys, wag lang matamaan itong mismong design niya. Wag lang itong ikakaskas natin yung design. So, since this is earring guys, pwede tayong kumuha dito sa side. Yan. Or, dito sa tip niya. Pero, sa akin guys, prefer ko na dito sa tip niya. Wag po ito ang mismong ikaskasa. Wag ito kasi masisira nga po yung design niya. Ito yung tinatawag natin ng mga weak parts or yung mga tagong parte. Okay, so, ito po. Demo po ang tamang yung ginagawa ng ating mga appraisers sa food shop. Okay, so ito lang siya. Okay. Guys, nakakuha na tayo ng trace. Ito po siya. Yan. Ganyan lang siya kaliit. So guys, hindi naman niya gagalawin yung weighing scale or yung gramo ng alahas nyo kasi ganyan lang talaga kaliit. And ito po yung papatakan ng nitric acid. Ha? Liliwanagin ko. Ito ang papatakan ng nitric acid. Hindi po itong mismong alahas. Okay? Kasi ba yung iba, baka sabihin nila yung alahas yung pinapatakan. Hindi po. Ito guys, ito yung papatakan. Dito nila tawag dito, madedetermine guys kung anong karat yung alahas mo or kung peke ba o legit yung alahas mo. Okay? So, bakit nga ba gusto ko ring tawag dito sa gusto ko rin na i-express yung side ng ating mga appraisers, okay? Kasi nga, kapag hindi natin ginawa itong mga procedures na ito, example, hindi namin kakaskasin yun, tawag dito, hindi pwede na hindi namin kakaskasin. Kasi kung ganon, may, tawag dito, yung possibility na baka below appraise kami, ma-over appraise, or mapeke. Ang mangyayari nun guys, sa mga appraisers natin, kaya dapat po naintindihin nyo guys, na huwag kayong nagagalit every time na kinakaskas nila. Kasi po guys, ang mangyayari sa kanila is, maaari po silang mamimuhan. Kung yun nga yung na-over appraise or
below appraise sila or napasukan ng peke, or worse guys na pwedeng mangyari sa kanila is termination. Okay? Yun po yung mangyayari. So, sana maintindihan nyo po and huwag kayong magalit. Okay? Kasi nga, naipaliwanag ko na. Yes po, naipaliwanag ko na. So, please, like, comment, share, and subscribe po kung if you find this video informative to you. Okay? Para po, matuloy natin yung discussions natin dito sa gold jewelry. Okay? Babay na po kasi uuwi na ako at ang lakas na po ng init. Bye-bye! See you next vlog!